May panawagan ngayon na magbitiw sa kanyang pwesto si Solicitor General Menardo Guevara. Yan ay matapos niyang tumangging ipagtanggol ang respondents mula sa gobyerno sa mga petisyon sa Korte Suprema ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kine-question ang pag-aresto sa kanya. Ano naman kaya ang sagot dito ng palasyo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya, kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Ito ang reaksyon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pag-atras ni Solicitor General Menardo Guevara na maging kinatawan ng mga respondent sa petisyong inihain ng kampo ng mga Duterte laban sa pag-aresto sa dating Pangulo. Kabilang sa pinasasagot o respondent sa petisyon, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, at CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Paglilinaw naman ni Castro sa naging manifestation ni Guevara sa SC. Ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen Menardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Sa kabila naman ng pag-atras ng Solgen, tiniyak ng palasyo na sasagot sa petisyon sina Bersamin. Sinagot din ng palasyo ang anunsyo ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hihingi siya ng political asylum sa Netherlands. Naroon si Roque na mag-aabogado para kay former President Duterte sa kaso nitong crimes against humanity sa International Criminal Court. Pero bago yan, ilang buwan ang pinahahanap ng House Quad Committee si Roque matapos ipakontempt sa pagdinig patungkol sa operasyon ng Pogo sa bansa kung saan nadadawit ang abogado. Sabi ni Roque, political persecution lang ang nangyayari sa kanya. Banat naman ng palasyo, umuwi na lang si Roque para sagutin ang mga issue. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming? So wala po tayo nakikitang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito. Mas maganda po yan para maipakita niya sa taong bayan na wala po talaga siyang kasalanan. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.